They made their first ulit ng ating dive team at around 0800. Nagkaroon tayo ng diving operations. Nag-move lang tayo pa southeast, no? From 20 meters away dun sa previous natin yung kahapon. So, same yung depth halos, and yung visibility naman this time, pag baba mo, pag descend mo, unlike kahapon, mismo pagpunta mo sa bottom, there's a time na ang distansya ng diver sa visibility 1 meter lang halos. So ito, pagbaba mo pa lang ng wala ka na talaga halos makita. So again, zero visibility, no? So kapa-kapa, and sinusuyod pa rin na dahan-dahan. And yung mga initial na makapa nila doon, no, na unusual, ay minamarkahan na kagad. So that when the SOCO, CIDG, and BI arrives, we'll be able to pick it up carefully from the bottom para ma-witness yung pagkuha. Kasi may mga, of course, there are technicalities and safety considerations sa pagre-recover ng any items dun sa ilalim. So, bakit po visibility? Hindi po nagpapahirap po yung mga? Yes, and may underwater current din yan, no? Yung area na yan. Ang Talig ay very challenging na area para magkakanda ka ng diving operation. Sir, currently may markings na po ba na nilagay? Yes, Mga ilan na po? Naglalagay tayo ng buoy, no? Ng flotation device para mamarkahan natin, and yung mga divers hindi ka mag-disorient sa bottom to locate again those things na nakapa mo doon. So ganyan yung challenge. Then of course, may mga yung terrain dyan sa ilalim, iba rin naman, iba-iba. Hindi naman siya straight na flat. So sir, may markings, mga ilan po? Initially yung naan sa atin ng diver natin, may isa, no, na para yun na maging reference nila. So possible may reference siya na isa dinalagay kasi kung sobrang dami naman yung mo. So alam mo lang yung entry point mo. Yun ang purpose pati nung flotation device natin. Para yung diver, pag angat mo, syempre gumagalaw yan eh. Hindi ka naman straight makabulusok. Doon ka sa descending line mo. Pagkaangat mo, para alam mo pa rin yung position. Sir, is it safe to say na yung marking is equivalent to something na nakapa ulit? Yes. Safe. May isa. May isa tayo na suspicious, but papunta nga kami doon para siyempre pag-angat ng diver, matanong din namin siya. Iba yung messages that tinatransmit dito, and yung actual na makausap mo na yung ating diver. So wala palang nakikita, kapa-kapa lang. Kapa lang. Yan yung challenge doon. Sige sir, so walang nakuha ngayon? Ngayon namin pupuntahan kasi nga ang operation, hindi naman pwedeng, we cannot just pick up the item na wala dyan yung SOCO, yung So, para may sistema talaga yung So, gano'ng kalawak sir yung na-search natin? Yung area of operation kasi, yung search pattern, sabi ko nga the previous interview, nag-vary yan along the way. So, magli-leapfrogging tayo na tinatawag. Pag tapos mo na yung area na to, minamarkahan namin yon. Then we transfer from another Pero at present, 100 meters yung approximately 100 meters of surface as stated by the information, nung nakuha nating information na allegedly ay doon sa part na yon. So kami siyempre, ang aming operation nakadepende doon sa information na binibigay sa amin ng investigating unit. Yan. So doon ang mga divers nyo ng Coast Guard, nagbe-base kami para maging efficient at effective yung namin operation based sa intelligence and information na galing sa mga ibang ahensya. Thank you sir. Thank you.
Nakadilaw po. Nakadilaw. Itong around 1400, past 1400 or alas 2 ng hapon, we did the third dive. Yung first and second, katulad ng na-mention ko kanina, what we did was, nung na-locate natin, we placed some markers and awaited the other partner agencies that will be turning over the objects that we will be recovering. So, nung third dive, kasama kayo doon, and this is for the recovery. So, immediately nakita nyo, dinala natin sa staging area ng Soko. So, yan yung ating activity kanina. Mhm. So, ilan po ang na-recover ngayong hapon? We have 2 sacks recovered with items inside, and it's being processed by the Soko and other partner agencies na. Sir, by plain view, parehas lang din ba ng census mo yung mga nakunang sack dito sa nakuha ngayon, ng port and lift sack? Per ano lang, siyempre yung nahawakan dun sa kinakapal, yung medyo solid in nature, and siyempre may mga mix na yan na mga debris din sa bottom. So, nakabaon po sa buhangin. May ano siya kasi yung itong nakuha natin, may sort of sinker, may pabigat. May pabigat. Ano yung kind ng pabigat natin, sir? Stones din ba? Stones. So, Stones. technically same texture with the first 3 sacks. Yung texture but the description is different. So yung ibang sacks wala sila single. Ito lang po. Yung iba meron probably kasi siyempre ang bato, yung iba sharp yung edges niya. Kakita niyo yung ibang sacks na empty. Even when we were traversing the area, no, nakikita niyo there are dahil nga yung sa feeds, no, may mga ganun na materials in the water. So ano na pong lagay ng naunang sacks? Na-process na po? It's with the yung right agency na they're undergoing process. May procedure sila na sarili, kami may sarili rin kami sa diving operations. Kasi po yung mga pabigat kinuha? Yes, so minarkahan na lang. Minarkahan at kasi nakita nyo kanina tagal nung pag-howl nung tropa natin, and medyo dinadrag nila para mas may puwersa, paangat. Malalaki yung bato, sir, na Nagkakandak pa kami ng we just rushing since give you an update. Pero kailangan pong i-review. Important. Correct. That is part of and again, yun yung challenge, mga kaibigan, ang challenge yan is yung poor visibility, no? And yung sea condition. oh. Sir, tulad kahapon na ilipat sa Pine Sira-sira yung mga sack. Oo. Meron kasing part doon like natanong ng ating kaibigan na kailangan mo talagang balikan yun kasi yun yung probably na nakabutas din doon sa sack, yung mga sharp yung mga bato Hindi naman we don't know what kind of or type of rocks or stones were placed para sa sinker, so we cannot say much about that. And again, investigation side na yun mag-determine. Pero may mga nakakapapa yung mga divers po, sir. Marami pa nakakapa doon. Yun yung initial kasi siyempre limited yung search pattern natin kasi nag-iiba talaga yung description ng characteristics ng tubig. Kahapon, before entry, okay pa yung visibility. Upon reaching the bottom, 1 meter na lang yung makikita mo na kaya mong distinguish. But this time, nakita nyo rin, no? Poor talaga yung visibility. So, bukas po, itutuloy ang Yes. pag-dive. As much as we could, as much as we can, lahat ng kaya namin gawin para makatulong kami sa investigasyon
at maitisan namin yung mga kalungkutan ng mga pamilya ng nawawala at hinahanap. Gagawin talaga po ng inyong Philippine Coast Guard at ng mga ibang ahensya na nandito. May iba pa po ba lugar, bukod doon sa kanina ko sa nari ko, may iba pa po lugar na sinabi na posibleng doon idilagay yung mga bangkay? Yung information na gano'n, coming lang doon sa nagbigay sa atin yung lead agency natin. They were the one who gave us the information sa location. At mapalad din kami dahil without that lead,